Mula po June 1 hanggang July 10, kami po ay sobra at labis na pinagtrabaho. At patuloy na pagtalikod sa kanyang pangako na itaas ang aumento at sahod ng mga teachers at ng iba pang mga maliliit na kawani sa sektor ng edukasyon. Labis na nagtatrabaho ang guro mula umaga hanggang gabi, lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, lalong-lalo na online class ang ginagawa ng mga guro, ngunit hindi sapat ang benepisyong natatanggap at hindi mabayad-bayaran ang overtime pay, ang 77 overtime pay na hinihingi ng guro. Ngunit hindi sapat ang benepisyong natatanggap at hindi mabayad-bayaran ang overtime pay. Ibatiko sa publiko ang pahayag ni PNP Chief General Romel Marbil nga dili daw tanang nagagamit og illegal nga droga, adik. Miani ug managlahing komento ang nahimong pahayag ni PNP Chief General Romel Marbil sa usa ka interview. Sumala niya, ang mga nagagamit og illegal nga droga dili daw adik kay gigusto nila nga mamahimong adik. Kung dili, ang mga drug users daw nagagamit aron batukan ang katulgon. Labi natong mga empleyado nga kinahanglan mo matawag dugay tungod sa trabaho. Hanglan mo matawag dugay tungod sa trabaho. Unsang inspirasyon nga nung mga gamit sa room anyong gigamit sa inyong art karon parehas anang blackboard, anang chalk o kanang chalkboard eraser? Kani manggod nga mga butang kay common na di ba ni sa classroom. So naguna-una ba kung saan ka na mo pagkuan gani pag-integrate ang mga deeper nga issues ani nga mga butang kay di ba part man ni siya sa everyday life gyud sa teachers ug sa students. O kanang naguna-una may unsaon ka na mo pagbutang gud ni nga mga struggle sa mga pirmi gud nato makita inside the classroom. As most especially sa mga as future educators. Paunsa nakaapekto ang statement sa PNP sa inyong concept sa art installation? Sinuod lang, nag-scroll ra bang ko sa Facebook sa una tong niagi na nakita nako ba sa Facebook page o sa kanyang channel nga ang PNP nag-give og statement ng okay ra daw magamit og drugs as a means for them or for the people to stay awake labi na sa work. So kato naka-remember po ko o naka-realize po ko nga ang teachers karon na labi na sa DepEd na overloaded kayo sa work na mga schoolworks, lesson plan, mag-check pa og papers nga ilang to the point na madala sila og papel, mga test silang balay para checkan and usahay sad dugay sad sila manguli no sa manguli silang balay kay naay mga lihukonon. So kato na complete na ko ang puzzle. Nadalikod na dito na-complete na ko ang puzzle sa amo ang artwork na what if among gamiton ang chalkboard nga powder, di ba? Nag-erase man na, nabilin nga mga remnants sa powder. Naka-realize ko nga, what if ito nang gamiton as somewhat a representation sa ginaingon sa PNP nga, okay lang daw magamit og drugs. But then, I'm not saying na kanang magagamit ang drugs og gagamit og drugs ang mga teachers. However, somewhat a metaphorical use lang sa chalkboard nga powder. I mean, chalk powder. What message are you trying to send with that chalk powder? As a teacher manggod, gusto sad mo ipakita ang among artwork as a representation kay kami future educator man. So ang among message simple lang gid siya, nag-revolve lang siya nga ang teachers karon no kay kana bang
overloaded kayo sa work to the point nga na anang burnout is real ba, kumbaga. That's why ang message ng Junamo is simply that. Anong naamay po yung mga nabilin ng mga kuris-kuris sa blackboard maskin na i-erase na siya gamit ng chalkboard eraser? Naguna-una, manggod ni kay, di ba, as teachers, overwork, manggod na sila, miskan, di ba, 8 hours dapat ang hours lang sa teachers. Pero pagkabot sa ilang balay ba, kay ma-extend good hapon ilang work, mag-check og mga papers, sa padiha. So, gani, though kanang ginatagaan gyapon sila og kanang extra pay, sige po na completely magka-compensate kung unsa sila kahago, unsa sila ka-stress, napana sila kanang own gani nga expenses nga madamay sa pag-compensate lang sa ilang work. Sa inyo ha, sa inyo ang grupo na unsa may murag reflection ninyo aning experience as a student or future teachers. So as a future educator, murag namatmon jud ko sa kamatuoran sa mga struggles jud as a teacher, like dili lang hantod sa room ang imong trabaho, maabot jud siya sa inyong balay or bisag asa pa man ka magsunod-sunod ra jud sa imuha ang inyong trabahoon. Unya murag na-realize na ako na makaya ba na ako ning ani na struggles, like mga challenges as a teacher. Sa mga challenges na inyong na-face habang ga-conceptualize mo sa inyong art? So, ang first jud nga challenge no kay syempre ang unsa ba amo ang buhaton. Like unsa among buhaton nga art about unsa nga unsa nga topic or unsa nga murag issue baron or unsa amo ang gusto i-hit pa sa heart sa tao. Kaya of course, your art will be useless if dili siya masabtan. For me, the art will be useless if dili siya masabtan sa among audience. So, we were very challenged in looking for ways nga ang art namo kay dili siya kanang very direct, but at the same time makita jud nimo ang true meaning sa art. And then other than that, kay na-challenge pod mi sa pagpangita sa materials, sa pagkuhan sa blackboard slating green nga pintura, brown nga pintura, miski asa mi nga hardware na abot. And we're very thankful kay tungod supportive ang family sa isa ka member sa Kinamot family. They're very supportive ani nga art. So those made things easier para sa amo. So yes, moto. So based sa akong nakita, daghan og arts ang inyong art installation. So as a group, unsa man ninyo pag-divide ang mga buluhaton para aning nga art? So, gi-make sure dyan naman na mag-meeting mi, unya, gi-discuss na mo kung sa ba mong strengths, kung asa ba mi mas comfortable na buhato, na uban nga nag-visualize or nag-painting, na uban na nanggabas sa mga, mga materials na mo. So, it was really a team effort. Like, amuha jud siyang gi-meetingan o pamaayo kung asa ba mi mabagay na, asa dapit mong buhaton. Like, pati ang pag-conceptualize ang mga ideas, like, limitingan dyan namo siya. So, yeah, collaboration lang dyan. What emotions did you feel during the creation process? So, karon magong adlaw kay ulan nya niinit, gaya na kay init kanya ni kalitog ulan. So, kanang physically challenging siya kay kapoy. Kaganina katong nang lingkod lang mi kay wala na ila mi ilihok, but still kanang kabalo mi nga we have to be accountable and responsible with this art installation. So gi-post jud namo nga buhaton kung unsay dapat nga buhaton, and kanang every time makakita mi og new piece sa among art nga kanang fit siya para sa among art installation, kay mabati pud mig happiness kay like ala kani bagay siya nindot siya tan-awon. So yes, we were tired, but at the same time we were very fulfilled every time na ay task na mahuman og pintura or mahuman og gabas, kay mabati nimo ang fulfillment kay although kapoy siya, you will feel the pride kay tungod you still did what you have to do despite feeling tired and exhausted kay ulan init. Do you think ang inyong art as an example of an installation art is an effective medium labi na sa mga social issues karon? I like
makaisip ka og installation art, diba? Meaning sa installation art is ka na murag something physical. No, so if mag-install ka og art, maka-stop ang tao nga magtan-aw. And like, habang gatanaw sila, habang ga-stop sila, makaisip sila unsay meaning ano imuhang gipakita ba. So, murag effective jud siya as in kay maka-stop and think ang person nga nagatanaw ang art enthusiast or whatever kanang nagtanaw-tanaw lang dira. What do you want for the audience to feel or realize after makita ang inyong artwork karon? So, since among artwork is based on the struggles of a teacher, among gusto nga ipakita kay kanang ang mga teachers kay dili lang na sila robots, tao na jud sila just like us, and they feel and they struggle. And then also the little messages that we put in our art, such as the chalk dust, like such small things can have really deep meaning. And also we would want the art, what do you call that, di kananganing tao nga nagatanaw sa among art nga nakapasalamat ba ko sa akong teacher, like sa akong grade 1 nga teacher, akong teacher sa una nga nagahatag sa ako og encouragement, and mao to among gusto ipagawas.